Nitong mga lumipas na mga buwan at taon na habang pinapakita ng China sa pamumuno ni Xi Jinping na isa silang matatag at independenteng bansa, ay patuloy naman ang pag-usbong ng mga bagong kompetensya sa iba't ibang aspeto kung saan sila ang nangunguna. Kagaya na lamang ng manufacturing kung saan kilalang China na leader ng departamentong ito. May lumalabas na mga bagong kalaban at nagpapakita pa ito ng abilidad na pwedeng tumaob sa kanila. Ang tinutukoy namin ay ang Mexico na ngayon ay pinipili na ng ibang bansa na dating tumatangkilik sa China. Bakit nagkaganito at ano ang meron sa Mexico ngayon at umuusbong ang kanilang pangalan? Marahil ay iniisip ng marami na ang pagiging kalapit nito sa Amerika ang nagbibigay sa kanila ng bentay, lalo pat hindi magandang relasyon ng China at ang US ngayon. Pero ang totoo ay nangunguna talaga ang serbisyo ng Mexico ngayon dahil sa kanilang pag-improve ng kanilang serbisyo. Pero hindi lamang ito ang rason kung bakit sumikat sila. Una sa lahat ay pabor nga ang pagiging malapit nila sa Amerika, lalo pa kung ang kumpanyang kukuha sa serbisyo nila ay mula sa US. Ang lokasyon ng Mexico ay mas malapit kumpara sa China. Mas magiging madali para sa mga tagapamahala ng kumpanya ang pagbisita sa mga facilities para masiguro na masusunod ang mga pamamaraan na gusto nila. Maaari nga lamang silang magpunta doon at bumalik din sa kanilang opisina sa loob ng isang araw. Bukas naman sila sa mga kumpanya na wala sa US at mayroon na din silang mga bagong mga kumpanya nga pagsiserbisyuhan na nabibilang sa grupong ito. Ito ang hindi kinatutuwa ng China ngayon dahil malaking hampas ito sa kanilang ekonomiya na nababalitang bumabagsak na. Kung magpapatuloy ang pagtangkilik ng iba't ibang bansa sa manufacturing services ng Mexico, maaari kakabagsak na talaga ng kanilang ekonomiya ito. Maliban sa kailangan pa ng ilang araw ng paghahanda kung bibisita sa planta sa China, hindi pa mahihirapan ang mga tao sa pag-adjust sa oras kung galing sila sa kanluran o iba pang bansa na nasa kabilang bahagi ng mundo. Magkabilang oras kasi kapag galing sila sa mga bansang ito dahil ang pangkaraniwang agwat ng oras ay nasa 8 hanggang 12 hours, kaya paniguradong magkaka-jet lag ang pupunta sa China. Isali pa ang pagkakaroon ng potensyal na problema sa komunikasyon. Pero ang isa pang tinitingnang benepisyo ng mga customer ay ang gastos sa pag-ship ng mga natapos na mga materyales. Una ay mas malayo ang China kung nasa kabilang bahagi ng mundo, kaya mas matatagalan ang pagbiyahe nito. Ang presyo ng pagbiyahe ng mga finished products ay mas malaki din kung manggagaling ito sa Asia papunta Amerika at mga karatig bansa nito. Ayon sa impormasyon ng Investing Daily, aabuti ng $7,000 ang babayaran sa isang 40-foot na container mula sa China, samantalang aabot lamang ito ng $2,800 kung mula sa Mexico. Kung manggagaling ito sa Mexico ay border lamang ang kailangan nitong tawirin at aabot lamang ng $250 ang mababayaran sa mga US distribution center kung papunta ito sa Amerika. Hindi rin lalayo ang presyo nito kung pupunta naman ito sa mga bansa sa Europe, Canada o Australia. Ayon pa rin sa parehong pinanggagalingan ng mga impormasyon, ang sea container transportation mula sa China ay tumaas na ng $12,000 hanggang $15,000 ang bawat biyahe. Dala na rin ito ng pagtaas ng langis at iba pang materyales na gagamitin sa biyahe. Napakalayo din ang distansya na kailangang biyahihin ng barko. Dahil sa maiksing distansya ay mas mababa ang gastusin ng mga barkong bibiyahe papuntang Mexico. Nagkakaroon ng mas malaking problema kapag may problema sa quality. Dahil sa layo, mas magiging magastos ang pagpapaulit nito. Ang isa pang aspeto na ipinagmamalaki ng Mexico ay ang kanilang mga manggagawa. Karamihan sa kanilang mga trabahante ay nakakapagsalita ng English. Hindi man ito masyadong mahalaga dahil hindi naman sila ang makikipag-usap sa mga kliyente, ay makakatulong naman ito sa panahon na bumisita ang mga kliyente sa planta. Ang age bracket din ng trabahante mula sa Mexico ay mas mga bata kumpara sa China na kalimitan ay matatanda na. Isang bagay ito na dapat tingnan ng China kung tama nga ba ang kanilang desisyon ng pagpapatupad ng kanilang mga pulisiya sa pagpaplano at pamilya at ang pagbabawal ng pagkakaroon ng maraming anak. Sa gayon ay hindi nakikita ang pag-usad ng maayos ng kanilang ekonomiya dahil pawang may edad na ang kanilang mga manggagawa at limitado ang bilang ng mga kabataan ng bagong henerasyon.
Malaki ang pakinabang ng pagkakaroon ng mga batang trabahante gaya ng meron ang Mexico. Unang-una ay ang kanilang bilis at liksi sa pagkilos. Hindi na masyadong nakakagalaw ang mga may edad na. Maliban dito, mahirap na ding magbigay ng instructions sa mga may katandaan na. Kalimitan ay silang nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng problema sa kalidad ng mga produkto. Nagiging mahirap na ang pagbigay ng instructions sa kanila, lalo pa kung moderno ang pinapagawa sa kanila at malayo sa mga nakasanayan. Ang isa pang rason kung bakit nahihikayat ang mga kumpanya na pumunta sa Mexico dahil sa presyo. Dati ay ang China ang may pinakamababang pasahod. Pero ngayon ang Mexico ay may 20% na agwat sa kanila. At kung kikwentuhin pa base sa productivity ng bawat trabahante ay mas malaki pa ang agwat nito. Isang rason dito ay mas malaki kasi ang exchange rates ng dollar papunta sa peso kaya mas nakikita ng mga kumpanya sa Mexico ang pwedeng maging kalakalan. Ang isa pang nakakatulong na malaki dito ay ang mga multilateral trade agreements ng Mexico sa 44 na bansa sa buong mundo. Ang mga free trade agreements ay nakakatulong sa pagbigay ng oportunidad sa mga kasaling bansa na magkaroon ng palitan ng negosyo pero inalis na ang tariff para sa investment at economic growth. Sa dami ng kanilang kadaupang palad na mga bansa ay pabor ito sa kanilang ekonomiya. Ang China naman ay may mga FTA din naman pero 16 lamang ito at kalimitan ay miyembro lamang ng ASEAN Ang mga bansa na labas sa Asia ay ang Chile, Peru, New Zealand, Costa Rica, Switzerland, Iceland, Georgia at Maldives lamang. Pero ngayon sa mga balita ay may nilulutong 8 pang FTA pa ang China at nasa masusing negosasyon na ang mga ito ngayon. Kung titingnan mo ay mas bukas ang bakuran ng Mexico kumpara ng sa kakompetensya nitong bansa ng China. Ang isa pang rason at masasabing mas malaki talaga ang epekto ng mga USMCA o United States-Mexico-Canada Agreement. Gaya ng inaasahan ay may kinalaman pa rin ng Amerika sa sumarating dumating na ito sa Mexico. Dahil sila ang nagtulak para sa High Standard Trade Agreement na ito para magsuportahan ang tatlong bansa para sa pagtataguyod ng matatag na ekonomiya ng North America. Dati kilala itong NAFTA o North America Free Trade Agreement. Mas nagagawa ng USMCA na mabigyan ng mas mataas na sweldo ang mga manggagawa at nagiging mas balanse at palitan ang kanilang kalakalan. Mas paborito sa Mexico dahil sa kanila manggagaling ang mga trabahante mula sa mga manufacturing companies, maging ang mga magsasaka at mga tao sa malalaking rancho sa gabay na binigay ng Amerika sa kanila. Maging ng Canada ay naging plansyado ang kanilang mga hakbang. Naging mas aktibo na sila sa export business at lalong-lalo na sa manufacturing na hindi kinatutuwa ng China. Ang magandang relasyon ng Mexico at ng US ay salungat sa kung ano ang meron ang China at ang US ngayon. Walang FTA ang dalawang bansa, kaya ang lahat ng pumapasok sa Amerika ay tinatadtad ng import fees at mga tariffs. Hindi naman hayagan ay iniiwasan na ngayon ng Amerika ang maghati ng anumang potensyal na negosyo sa kanila. Ang mga geopolitical issues na namamagitan sa dalawang bansa ay nakakaapekto ng malala sa negosyo na namamagitan sa kanila. At ang isang kahuli-hulihang bagay na alam ng nakararami ay ang reputasyon ng China sa pagprotekta ng intellectual property ng kanilang mga kliyente. Ilang mga produkto na galing sa China ang nakita mong hindi orihinal at peking bersyon. Marami ng mga kaso na naisampa sa bansang ito tungkol sa mga counterfeits pero sadyang mabagal nga lamang ang pagharap ng mga korte pagdating sa mga intellectual property rights violation. Ang Mexico naman ay kilalang mga reputasyon sa pagiging tapat sa kanilang mga kasosyo at pinagtatrabahuhan. At mayroon pa silang itinatag na shelter program para mabawasan ang risiko at problema para sa mga banyagang bansa. Pwede silang magpatakbo ng sarili nilang manufacturing company na mayroong kompletong permit, lisensya at maging lugar para sa operasyon. Kasama ang mga tao pero hindi na nila kakailanganin pang magbantay ng 24 oras. Protektado pa rin sila sa kontrata na mapagkakasunduan nila. Kaya tama lamang na tingnan ng China ang Mexico na tinik ng kanilang lalamunan dahil ang sinumang kumpanya na makakapag-ipon ng 4% na bawas sa energy costs, 60% bawas sa natural gas costs, 40% presyo sa renta at sigurado pa sila
na pulido at mabilis ang magiging resulta ay talagang pipiliin ang makipagtrabaho sa kabila. Panahon na talagang tumutok si Xi Jinping sa kanilang mga manggagawa para masigurong mabubuhay pa ang kanilang ekonomiya. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.